Isa-isang pinagapang ang mga empleyado sa paligid ng nasa 9 na hektaryang lawa. Ayon pa sa mga lumabas na balita noon, halos magkapunit-punit ang mga damit ng mga empleyadong sa pilitang pinagapang, habang ang iba naman ay naiyak na lamang dahil sa kahihiyan at sa hirap ng pinapagawa sa kanila. Grabe, no? May mga talagang employer na abusado. At alam naman natin yan, no? Napakarami natin mga kababayang Pinoy ang naabuso sa ibang bansa. Pero ang masakit niyan kapag dito nangyari sa ating bansa. O yung mga Pinoy na nagtatrabaho dito sa ibang foreign companies tapos naabuso. At ayon nga dito sa pagka-raid ng Pogo sa Bamban-Tarlac ay nangyayari din po. At hindi lamang basta daw Pogo. Ang operation na nangyayari sa Bamban-Tarlac, meron daw di umanong human trafficking. Oh, 'di ba? Doon pa lang eh. Money laundering at kung ano-ano pa, baka nga daw sangkot pa rin sa droga. At ayon nga sa mga source, no, lalo na kay Secretary Gibochodoro, isang malaking operasyon daw ito. Ang tanong ko, yung mga Pogo operation ba dito ng mga Chinese nationals, interlink ba? Yun sa Pasay, yun sa Cavite, diba? At sa iba't ibang panig dito sa Las Piñas ay meron mga utol na pinasara na. Ewan ko kung nag-ooperate pa, pero alam ko ni-raid yun. Okay? At ibig ko sabihin, yung mga pangabuso na yan ay hindi yan bago, pero malalaya tayo nangyari dito sa Tarlac. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ayan mga utol, may disclaimer na. Mahalagang paalala. Okay, ayon lamang sa sariling pagsasaliksik mula ito kay Kasaysayang Pinoy. Paki-subscribe siya. Paki-like na rin yung video. Ayan mga utol, pag-uusapan natin ngayon. Grabe, mga empleyado ng Pogo sa Bamban-Tarlac. Ganito pala ang parusa kapag hindi nakakabenta. Pero noon pa man mga utol, marami ng kaso ng pananakit o abuse na nangyayari sa mga empleyado ng Pogo. Okay, lumabas na yan sa mga balita, pero etong dito sa may Bamban-Tarlac, 'di ba, ay napakaraming kasong kinakaharap nito. Ngunit ang problema, yung na-raid, yung mga nahuli doon na illegal immigrants, parang hindi naman nakulong mga utol. Pero game na. Wag na natin patagalin to. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ginamitan ng acetylene at winasak ang mga vault na nasa loob mismo ng Pogo na Zone 1 Technology sa Bamban sa probinsya ng Tarlac. Yan yung mismong raid. Ipinag-utos ito ng Bulacan Regional Trial Court Branch 81 na buksan ng mga nasa mahigit 20 mga vault sa loob mismo ng mga building sa compound. Etong mga utol ay naging issue pa sa Senate hearing dahil di umano sa halip na pahiramin ng Bamban-Tarlac, munisipyo ng Bamban-Tarlac ng mga grinder etong magbabaklas o magbubukas ng mga vault ay hindi daw pinahiram. 'Di ba? Doon pa lang ay parang kahina-hinala kung bakit hindi nila pinahiram. Kasi raid na nga 'di ba? O may issue na ng korte. Bakit hindi naipagtulungan yung munisipyo ng Bamban-Tarlac? Siyempre, mayor doon, si Mayor Alice Go. Anyway, yun na yun. Naging issue to, mga utol. Tuloy muna natin ha. Sinabi ko lang. Nasa mahigit 20 mga vault sa loob mismo ng mga building sa compound. Patuloy, nahirapan pa. Kailangan din kasi na inventaryo kung ano ang mga nasa loob nito upang mas maimbestigahan ng mga otoridad. Sa unang 2 vault na kanilang binuksan, ano kaya ang laman? Mga dokumento at mga passport ang kanilang unang nakita. Sa pangatlong vault naman ay tumambad na sa kanila ang nakabundle na pera na aabot sa 5.5 million pesos ang halaga, kasama pa ang nasa 1,000 dolyar. Nasaan kaya yan? Sa ibang mga vault naman ay nakita nila ang mga seed braces o ang mga card na naglalaman ng mga passcodes at PIN upang buksan ang mga digital at cryptocurrency wallets kung saan doon nakaimbak ang perang nagagawa ng Pogo. Malamang. Sa ibang vault ay nakakuha pa rin sila ng mga nasa 23 million pesos na cash na maaaring operation funds umano ng kumpanya. Maging mga cellphones ay nakita din nila sa loob ng ilan sa mga vaults. Accounted for kaya lahat yan, lahat ng pera na yan. I wonder, no? Pwede, di ba? Nangyayari yan, mga utol, yung mga nang-re-raid, di ba?
Pwede naman pumitas 'di ba? Pero alam natin, nangyayari yun. Nasaan kaya yan? Mayroon din silang nakuhang mga sari-saring mga flash drive sa ilang vaults at ilang mga dokumento, kabilang na nga dito ang mga rehistro ng mga sakyan at mga immigration IDs ng DOLE. Isinalang ang mga ID sa pagsusuri sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno upang matukoy kung legal ang mga ito. Samantala ang mga cellphones naman na kanilang na-recover ay sa ilalim naman sa digital forensics. Subalit laking gulat ng mga otoridad sa 16 pang mga vault na nakita pang binuksan na kanila pang binuksan sa mga sumunod na araw. Dahil sa unang vault ay nakakuha sila ng isang pares ng nakaplastik pang posas at isang retractable na baton o isang uri ng pamalo. Ayon sa spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na si Dr. Winston John Casio, posible umunong ginagamit ang mga ito sa mga nagtatrabaho na hindi nakakakuha ng kanilang quota o target sa isang araw. Maaring pinoposasan umano mga ito, binubugbog, pinapalo ng baton o binabatukan sa tuwing sila hindi nakakatarget sa dapat nilang ma-achieve. Pero totoo mga utol hindi na yan bago. Kasi nangyari na talaga yan Basahin muna natin ditong mula sa GMA News Online NBI files complaint versus Chinese link to killing of Pogo employee. May pinatay pa nga, di umano. Ayan noon pa Noong January 12, 2024 lamang ito na-publish mga utol. The National Bureau of Investigation filed a complaint on Friday against Chinese national link to the kidnapping and killing of an employee of a Philippine offshore gaming operator, Pogo. According to senior Deputy State Prosecutor, ang haba kasi ng mga ganyan Richard Padulyon, the NBI filed a complaint against Yu Yang for violation of Section 16 of Republic Act 10883 or anti-carnapping. So haba na yan, mga violation na yan. Anyway, gusto ko lang ipakita sa inyo na hindi na yan bago. Okay? So, hindi na bago yung mga pananakit Based on their investigation, the SUV was rented and was used to kidnap a Malaysian national in Laguna. The victim was later found dead in Pampanga. Okay, at saka napakarami niyan. Kahit i-search napakarami ng istorya o kaso ng pang-aabuso sa mga Pogo employee. Okay, hindi lang yan dito nangyari sa Tarlac. Pero mas malala yata yung dito sa Bamban Tarlac. Tuloy na muna natin. Pinakita ko lang sa inyo na hindi na yan bago. Maaari ding verbal abuse at kung ano-ano pang klase ng parusa at abuso ang ginagawa sa mga nagtatrabaho dito na hindi nami-meet ang kanilang target. Ayon sa mga eksperto at mga lumabas na balita, ganito din umano ang ginagawa ng ibang mga kumpanya sa kanilang mga empleyado sa tuwing hindi nila nami-meet ang target na dapat nila makuha sa isang araw o isang buwan sa bansang China. Tulad na lamang ng ilang pang mga insidente na nangyari din sa bansang ito noong mga nakaraang taon. Noong taong 2015, isang kumpanya sa China ang sapilitang pinagapang ang kanilang mga empleyado na hindi na-meet o na-reach ang mga kota ng mga ito. Gumapang ang mga empleyado gamit ang kanilang mga tuhod at kamay sa palibot ng isang lawa sa China dahil hindi nila na-achieve ang kanilang sales target. Sa mga larawan na ito, sa Zhengzhou, isa-isang pinagapang ang mga empleyado sa paligid ng nasa 9 na hektaryang lawa. Ayon pa sa mga lumabas na balita noon, halos magkapunit-punit ang mga damit ng mga empleyadong sapilitang pinagapang, habang ang iba naman ay naiyak na lamang dahil sa kahihiyan at sa hirap ng pinapagawa sa kanila. Grabe may mga talagang employer na abusado. At alam naman natin yan napakarami natin mga kababayang Pinoy ang naabuso sa ibang bansa. Pero ang masakit niyan kapag dito nangyari sa ating bansa. O yung mga Pinoy na nagtatrabaho dito sa ibang foreign companies tapos na abuso. At ayon nga dito sa pagka-raid ng Pogo sa Bamban Tarlac ay nangyayari din po. At hindi lamang basta daw Pogo. Ang operation na nangyayari sa Bamban Tarlac, meron daw di umanong human trafficking. Diba? Doon pa lang money laundering at kung ano-ano pa. Baka nga daw sangkot pa rin sa droga. At ayon nga sa mga source lalo na kay Secretary Gibo Teodoro isang malaking operasyon daw ito. Ang tanong ko, yung mga Pogo operation ba dito ng mga Chinese nationals interlink ba? Yun sa Pasay, yun sa Cavite, diba? At sa iba't ibang panig dito sa Las Piñas meron mga utol na pinasara na. Ewan ko kung nag-ooperate pa pero alam ko ni-raid yun.
Okay? At ibig ko sabihin, yung mga pang-abuso na yan ay hindi yan bago, pero malalaya tayo nangyari dito sa Tarlac. Okay? So anong masasabi nyo dyan? Comment nyo na lang, tuloy na muna natin. Sugat at galos din ang tinamo ng ilan sa mga empleyado nang matapos nila ang kanilang paggapang. Bantay sarado sila ng isang senior representative ng kumpanya upang siguruhin na hindi tatakas sa mga empleyado at gawin nila ang pinapagawa sa kanila. Noong taong 2018 naman, isang improvement business sa southwestern China ang sapilitan namang pinainom ng ihi. Pinakain ng ipis at hinampas ng sinturon bilang parusa ang kanyang mga empleyado dahil lang din sa hindi nila na-meet ang kanilang sales target. Ayon pa sa ulat, kung ano-ano umano ang pinapakain at pinapagawa ng kumpanyang ito sa mga empleyado bilang parusa sa tuwing hindi nila na-meet ang kanilang sales target. Bukod sa pagpapakain sa kanila ng ipis, pagpapainom ng ihi at paglatigo gamit ang sinturon, puwersahan din silang pinapakain ng mustard, pinapainom ng tubig na may nakababad na medyas, pinapakain ng kung ano-anong mga insekto at kung minsan naman ay pinapakalbo. Ilan sa mga managers na sangkot sa pagpaparusa na ito ay ikinulong ng 5 hanggang 10 araw at isa sa mga ito ay may apelyido ding Guo. Samantala, noong namang taong 2019, isa na namang kumpanya sa China ang pinagapang ang kanilang mga empleyado sa kalsada kasama ang mga sasakyan dahil din sa hindi nila na-meet ang kanilang sales target. Makikita sa video na pinapagapang ang mga ito habang nasa kanilang likuran ng isang empleyado na may hawak naman ng bandila ng kanilang kumpanya. Pinagapang sila dahil hindi nila na-achieve ang kanilang year-end sales target. Ilan lamang ang mga ito sa mga insidente ng hindi makataong parusa ng mga kumpanya mula sa China sa kanilang empleyado. Tila sanay na sila sa ganitong klaseng gawain at patuloy pa rin itong nangyayari hanggang sa kasalukuyan kahit nasa dayuhang bansa pa. Ngayon ay mabalik tayo dito sa Pilipinas at sa pinag-uusapan pa ring Pogo Hub na ni-raid sa Tarlac. Bukod sa mga bagay na ginagamit ng Pogo na ito sa kanilang mga illegal na aktibidad, bukod sa mga pera at napakaraming mga dokumento at bukod sa posas at pamalo, sa isa pang Pogo Hub na nasa Pasay naman ay nakadiskubre at gumulat sa ating mga otoridad nang pasukin nila ito noong nakaraang taon ay ang isang torture chamber. Sari-saring mga pamalo, pangkuryente, airsoft guns, mga batuta at yantok at mga nayuping aluminum baseball bat ang nakita nila sa loob mismo ng silid. Pero bakit wala nakukulong mga utol, no? Grabe talagang dito sa Pilipinas, oh. Pilipinas, eto pumunta tayo dito sa Rappler to. Eto yan mga utol, oh. Tracing the evidence, the government raid that exposed Mayor Alice Go link to Pogo. Pero hindi ito yung gusto ipakita sa inyo. Kasi gusto ko ipakita sa inyo ito no. Yung ginulping trabahador na si isang Vietnamese no nagtatrabaho doon no. Okay? The 33-year-old Vietnamese nicknamed Danny jumped from the gate behind the dormitory area early morning of February 25. He threatened suicide if the security guards of Baofu. Ito yung 'di ba? Ito yung kumpanya, no? Baofu didn't allow him to flee. CCTV footage showed that in an attempt to bring him back to the Baofu compound, a guard pursued Danny up to the nearby house that extended help him. The Vietnamese bore neck and torso bruises indicating physical assault. So talagang nangyayari yan sa Bamban Tarlac na Pogo. Meron talagang pagpapahirap at pananakit at mga pag-aabuso sa mga empleyado nito. Ito yung pinapakita ko sa inyo. So nangyari yan at hindi lamang isang beses. So maraming nakaranas. Ngayon, bakit hindi nakulong yung mga gumawa nito, 'di ba? Bakit pinalayas lang, 'di ba? Dineport lang 100 plus na grabe. Anyway, yung mga empleyado pwede 'yun. Pero yung mga na-heads nito, dapat hindi i-deport, 'di ba? Ikulong dito sa Pilipinas. So ano sa palagay nyo, mga utol, 'di ba? Dapat lamang. Meron din dito mga nakasabit na posas at bakas sa pader ng mga natuyong dugo. Baka nga may namatay na dyan. Kung ang Pogo sa Bamban sa Tarlac ay nasa likod lamang ng munisipyo, ang Pogo naman sa Pasay malapit lamang sa munisipyo at istasyon ng pulis. Grabe, 'di ba?
Sa kasalukuyan ay tila hindi na matigil ang pag-usbong ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub sa Pilipinas. Hindi na lamang din sa mga syudad ito matatagpuan dahil kahit sa mga nakatagong probinsya tulad na lamang ng Tarlac ay nagkakaroon na rin ng mga ganito. Tama. Bukod sa mga nagmistulang Chinatown na itsurang mga puok, tila nagkalat din ang mga nasasangkot na empleyado ng POGO sa balita sa tuwing nagiging sanhi sila ng ilang kaguluhan at tabala. Noong 2016, naglabas ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng mga regulasyon ukol sa POGO upang mabantayan ang paglaganap ng mga online gaming pie na kadalasang nagmumula sa bansang China. Pero dapat talaga imbestigahan rin yung PAGCOR, di ba? Siyempre, doon sa mga lugar na merong POGO operation, ang hirap magsalita Pero alam nyo na yun, di ba? Siyempre, yung mga tao sa gobyerno doon, alam naman nila yung nangyayari dyan. Kalokohan namang hindi. Kaya lang, pag ang pera ang nagsalita, lahat ay nakikinig. Ganun lamang yun, mga utol, di ba? Dito sa kaso na to. Kaya walang naukulong Malamang nga pinalayas pa ng mga yan, pinatakas pa. Yung mga heads nito, mga, lalo na dito sa Bamban Tarlac, di ba? Nakatakas yung pinaka-mastermind. Tapos yung tinuturong head ng POGO, isang squatter lamang. Diba? Pwede ba yun? Di ba? Tinatanga nila ang Pinoy kasi alam nila nababayaran. Ganun lang kasimple yan. Kung hindi nababayaran yung mga yan, di sana, di nahuli na yan lahat. Anyway, kailangan kong inyong opinion. Ano masasabi nyo dyan, mga utol? Totoo yan na nangyayari. Okay, maraming salamat kasi sa Pinoy. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. Paki-comment ang inyong opinion. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyong lahat. Makakaasa po kayo, natututukan natin yung mga ganitong issue sa ating bayan.